Bago gawin ni Taekyang ang kanyang pag-atake, ay nagawa niyang ubusin ang mga pangkat ni Pongyang. Kung saan siya ay nakakuha ng malaking pag-level up. Dahil dito, nawala ang kanyang pagkapagod, at ang kanyang stamina ay lubos na nakabawi, at ngayon ay masasabi niya na ang kanyang katawan ay nasa perpektong estado. Dito ay nakakuha siya ng isang perpektong pagkakataon upang atakihin si Pongyang habang ito ay nakatalikod. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan kung saan inatake ni Taekyang ang pinuno ng Crimson Wind Clan ng kanyang one-strike na pag-atake. Wika pa niya sa kanyang isip na wala pang sino man ang nakasurvive matapos tamaan ng kanyang isang pag-atake. Subalit, nagtaka ang bida sa kanyang nakita at nagtanong kung anong klaseng martial arts ang nasa harapan niya ngayon. Dahil sa puntong yon, ang ginawang one-strike ng pag-atake ng bida ay hindi man lang tumago sa katawan ni Pongyang, kung saan siya ay binabalutan ng isang hindi pamilyar na aura. Dito ay nagtanong ang bida kung ito ba ay isang enhancement protection chi. Nagsalita naman si Pongyang sa kanya na dapat kilalanin muna nito ang kanyang kinakaharap bago pa man gumawa ng pag-atake. Nang mapansin ni Taekyang na siya ay nasa alanganin ay kaagad na tumakas ito palayo kay Pongyang. Kung saan tinangka nitong paluin ng espada ang ating bida. Sa lakas ng puwersa na tinataglay ng kanyang chi, ay agad na winasak nito ang sahig pati na rin ang naiwang sibat ni Taekyang. Wika pa ng bida sa kanyang isip na isa itong nakakatakot na kakayahan, dahil sa kabila ng kanyang sword chi at enhancement chi, ay mayroon din itong taglay na enhanced protection chi. Sinabi rin niya na kung siya ay magkakaroon ng isang pagkakamali dito, malamang ay mapapatay siya nito. Pagkatapos, siya ay kanyang tinawanan at sinambit ni Pongyang na silang dalawa ay magkapatid talaga. Dahil ang paraan ng kanilang pagtakbo ay parang isang daga at eksaktong magkapareho. Dahil sa ipinahayag ni Pongyang, nagsalita si Mukyang na siya ay nainsulto sa kanyang mga sinabi, kung saan naghahanda ito ng kanyang muling pag-atake. Sa puntong yun, tinamaan ni Mukyang ng maraming pag-atake ang likurang bahagi ni Pongyang. Subalit, napansin niya na tila hindi ito epektibong gawin. Dahil ang kanyang mga isinagawang pag-atake ay nagawang pigilan ng mahiwagang enhancement chi ni Pongyang. Wika pa niya na siya ay nakikiliti rito, tinanong rin niya si Mukyang kung ito na ba ang kanyang pinakamahusay na pag-atake. Nakangiting sumagot si Mukyang sa kanya na hindi pa ito ang pinakamaganda na kanyang pag-atake. Ilang sandali, gigil sa pananabik na sumugod si Pongyang patungo kay Mukyang. Kung saan nagsalpukan ang kanilang mga espada na tinataglay ng aura ng chi. Sa tindi ng lakas, niyanig ang buong palasyo at nagdulot ng malaking usok sa paligid. Habang ang bida ay nakamasid sa pangyayari ng kanilang bakbakan. Ilang sandali, ang mga usok sa paligid ay unti-unting naglaho. Kung saan ramdam ni Taekyang ang tensyon sa kanilang pag-aaway. Sa puntong yon, nakita ng bida ang bahid ng mga dugo sa sahig. Kung saan nakita niyang nakaluhod si Pongyang ng oras na iyon. Kaya masaya ang bida na nagwika sa kanyang isip na sila ay nanalo. Kasabay nito, ang kanyang kapatid ay nakatayo sa harap ng lumuluhod na katawan ni Pongyang. Habang bakas sa kanyang dibdib ang hulma ng mga kamay ng piercing strike ni Mukyang. Wika pa niya na hindi nito inaasahan na magigiba ng ganitong pag-atake ang kanyang enhanced protection chi. Dagdag pa niya na kung kinapos ba ang kanyang pag-unawa. Bigla namang may napansin si Mukyang ng oras na yon, kung saan si Pongyang ay nagpipilit na tumayo, at nagsasabi na dapat siguro siyang bumalik sa malalim na pagsasanay sa bundok, at sanayin ang kanyang mga martial arts doon. Tinawanan naman siya ng bida at kinutya na siya ay isang baliw na hangal. Dagdag pa ni Taekyang sa kanya na siya ay dapat ipadala sa Baemang Mountain kung saan doon inililibing ang mga kagaya niyang tulisan. Kasabay nito, bigla namang natamba si Mukyang sa kanyang harapan. Dahil dito, ang masayang pagmumukha ng bida ay napalitan ng pagkabahala. Dito ay kanyang napansin na ang katawan ni Mukyang ay tinadtad ng mga maliliit na dagger kung saan nakatusok ito sa kanyang dibdib. Napamura naman ang bida sa kanyang isip at nagsabi kung ano na ngayon ang kanyang gagawin. Sinabihan naman siya ni Pongyang na huwag itong mag-alala, sapagkat hindi ito sapat para mamatay ng ganun kadali ang kanyang kapatid. Nagbigay naman ng mga kondisyon si Pongyang sa kanya, kung saan sinambit nito na kinakailangan niya ang mga martial arts scroll ng pamilya Jin ng Taiyuan. Kaya nagmungkahi ito sa bida na dalhin sa kanya ang mga yon. Dito ay nag-iisip ang bida sa naging unang pahayag ni Mukyang na siya ay kanyang pagkatiwalaan.
Kaya siya ay nagpahayag kung ano na ngayon ang kanyang magagawa sapagkat siya ay nag-iisa na lamang. Sinabi rin niya sa bida na mas mabuti para sa kanya na siya ay makipagtulungan ng mapayapa upang dalhin sa kanya ang mga scroll na iyon. Dahil huli na ang pagsisisi kapag ginawa niyang putulin ang kanyang mga braso at binti. Wika naman ni Taekyang sa kanyang isip, na sa ngayon si Pungyang ay nasa kasing lakas o mas mahigit pa kaysa sa nakalaban niyang head elder. At kung wala ngayon ang kanyang kapatid na si Waikyang o ang mga martial masters ng pamilya Jin ng Taiyuan, ay paano niya ngayon haharapin ang katulad niyang halimaw? Dito ay napamura ang bida at sinisisi ang power burst pills na kanyang nilunok. Sinabi rin niya na kung nasa parehong antas lamang siya ni Joe Pil, ay tiyak na magagawa niyang kalabanin ito ng mag-isa ngayon. Subalit, matapos nitong banggitin ang pangalan ni Joe Pil, ay agad na mayroong pumasok sa isip ng bida. Dahil dito, tinanong niya si Pungyang kung siya ba ay nakaramdam ng pagkabuti noong siya ay gumamit ng droga. Nilapit ni Pungyang ang kanyang ulo sa bida, kung saan nagtataka itong nagtanong sa bida kung ano ang kanyang mga pinagsasabi. Wika pa ni Taekyang na siya ay isang adik. Inulit ni Taekyang ang kanyang naging unang katanungan kung masarap bang gumamit ng droga na mag-isa. Subalit hindi magets ni Pungyang ang kanyang mga pinagsasabi. Samantala mayroong inilabas si Taekyang mula sa kanyang likod ng isang drug pills. Kung saan inalala nito ang mga pangyayari matapos niyang talunin si Joe Pil. Dahil pagkatapos ng araw na iyon ay mayroong inabot na gamit si Sochun sa kanya. Kung saan ipinapahayag ng bata na ito ay ang isang bagay na kanilang nakuha noong siya ay mawala ng malay matapos nitong kalabanin si Joe Pil. Sapagkat inakala ng bata na ang mga bagay na iyon ay ang mga pagmamay-ari ng bida. Kung saan ang isa sa mga ito ay ang mahiwagang scorching elixir pill. Ito ay ginawa gamit ang mga lihim na teknik ng Scorching Clan. Kung saan magbibigay ito sa kanya ng epekto na katumbas ng 30 taon ng pangloob na enerhiya. Gayunpaman, kung hindi nito makontrol ang matinding enerhiya ng apoy sa loob ng elixir, siya ay makakaranas ng isang kakilakilabot na kamatayan. Sa puntong yon, sinabi ng bida na siya ay kanyang haharapin gamit rin ng isang droga, kung saan nilunok ng bida ang Scorching Elixir Pill. Kaagad naman nagpahayag ang sistema na mayroong isang outbreak quest ang nilikha. Nagpaalala rin ito na dapat niyang makontrol ang taglay nitong enerhiya sa pamamagitan ng kanyang chi circulation. Dito ay napag-isip ng bida na mayroon lamang siya isang bagay na pagpipilian. At iyon ay ang mapanganib na bagay, ngunit mas mabuti na lamang ito kaysa siya ay mamatay sa mga kamay ni Pungyang. Wika rin niya na ito ay 100 beses na mas mabuti ang subukang magsugal sa Scorching Elixir Pill. Nang sandaling yon, isang napakalakas na enerhiya ang biglang lumabas sa kanyang pangloob na katawan. Kung saan nag-alerto ang sistema na siya ay makakakuha ng pansamantalang katangian ng Yolyang Jigi. Makakatanggap rin siya ng temporaryong pagtaas ng 45 taon ng cultivation. Pinaalalahanan rin siya ng sistema na kung hindi niya magagawang kontrolin ang puwersang taglay nito, siya ay mamamatay. At ang misyon para sa pagsip-sip ng pill ay nilikha. Matapos nito, siya ay nakatanggap ng hindi maipaliwanag na lakas na bumalot sa buong katawan ni Taekyang. Dahil sa tindi ng epekto, winasak nito ang sahig na kanyang tinatayuan, at ang kulay ng balat ni Taekyang ay naging kulay pula. Nang masaksihan ni Pungyang ang biglaan na pagbabago ni Taekyang, siya ay sumigaw sa kanya kung ano ang kanyang pinaggagawa. Ilang sandali, matagumpay niyang nakayanan ang lahat ng epekto ng Scorching Elixir Pill, kung saan sinabihan nito si Pungyang kung ano ang kanyang mga pinagsasabi. Dahil ginagawa niya lamang ang lahat na kaya niyang gawin upang mabuhay. Kaagad nagsimulang atakihin ni Pungyang ang bida, at tinatanong siya nito kung ano ang kanyang nilunok na bagay. Dito ay mabilis na iniwasan ng bida ang kanyang mga pag-atake. Kung saan napagtanto niya na ang kanyang katawan ngayon ay sobrang napakagaan. Wika pa niya sa kanyang isip na maliwanag niyang nakikita ang mga bawat galaw ni Pungyang. Iniisip rin niya na halos umabot na sa 45 taong internal energy ang kanyang tinataglay ngayon. Bagamat hindi niya pa ito makontrol ng perpekto, siya ay nagpapasalamat sa Scorching Elixir Pill na kanyang kinain, upang ang lahat ng ito ay maging posible. Subalit ang tanging problema niya na lamang ngayon, ay ang pansamantalang epekto na ibinigay ng Elixir Pill. Dahil parang isa lamang itong countdown timer, at dapat niyang matalo si Pungyang bago pa man itong tuluyan mawala.
Dito ay ipinahayag ng bida kay Pungyang na ito na ang kanyang katapusan ngayon. Sumagot naman si Pungyang sa kanya na hindi siya sigurado kung ano ang kanyang kinain upang magtaglay ng ganitong uri ng lakas. Subalit, siya ay nagwika na wala pa rin itong silbi sa kanya. Sumagot naman si Taekyang sa kanya kung ganon, bakit ka natatakot? Nagsalita naman si Pungyang sa kanya ng isang kasabihan, na ang tigre ay ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang patayin ng isang hayop, kahit na isa lamang itong kuneho. Kinutya naman ng bida si Pungyang, kung saan sinambit nito na kung mayroon bang tigre na gumagamit ng power burst pill upang patayin lamang ang maliit na kuneho. Matapos marinig ni Pungyang ang kanyang mga sinabi, siya ay nagulat at nagtanong kung paano niya nalaman ang pangalan ng ganoong bagay. Ilang sandali, sumingaw ng hangin ang bida, at tumalon ng mabilis na pag-atake papunta kay Pungyang, at sumagot mula sa kanyang katanungan na ito ay sekreto lamang na hindi niya kailanman sasabihin sa kanya. Habang siya ay sumasangguni sa mga pag-atake, naisip ni Pungyang kung paano niya nalaman ang ganoong bagay, sapagkat walang ni isa sa mga tao ang kanyang sinabihan. Kasabay nito, nagbigay ng isang direkta na pagtusok ang bida gamit ang kanyang sibat. Kung saan nagawa namang ilaga ni Pungyang at nagwika sa kanyang isip na ang malamang ang batang ito ay gumagamit rin siguro ng ganoong bagay. Ngunit napagtanto niya na silang dalawa ay magkaiba, dahil sa pagkaalam niya na ang bida ay gumamit ng tinatawag na elixir, at siya ay sigurado na kumain ito ng kahit anong uri ng scorching yang elixir. Sinabi rin niya sa kanyang isip na gayunpaman, hindi siya sigurado kung paano o saan nalaman ni Taekyang ang tungkol sa power burst pills, pero hindi ito dapat ipagsawalang bahala. Dahil kung magkaroon ng mga bulong-bulungan tungkol sa pagkakaroon niya ng pill na makakapagtaas ng lakas sa 2 o 3 beses, o kung paano niya man natutunan ang blood martial arts ng Samawido, ay malamang hindi lamang ang pamilya Jin ng Taiyuan ang magsisimulang manghuli sa kanya, kundi pati na rin ang buong mundo ng Merim. Sa puntong yon, nagbigay ng malakas na pag-atake si Taekyang sa kanya, kung saan nagawa nitong umilag, dahilan na tamaan ng bida ang sahig. Sa oras na yon, nagpwesto ulit si Taekyang ng kanyang pasulong na forma ng pag-atake sa kanya. Dahil sa naunang pag-iisip kanina ni Pungyang sa kanya, siya ay nagsabi na ang sleeping dragon ng Shanxi na si Jin Taekyang ay dapat niyang patayin, sapagkat siya ay magiging hadlang lamang sa kanyang mga plano, at magbibigay lamang ng mga problema sa kanya sa hinaharap. Sa puntong yon, nagkatitigan ng bawat isa sa kanila ng mabangis at may pagnanasa na pumatay. Kung saan magkasabay silang dalawa na nagbigay ng kanilang mga pag-atake sa isa't isa. Pagkatapos, silang dalawa ay walang tigil na nagbakbakan ng kanilang mga sandata, kung saan ang bawat isa sa kanila ay ayaw magpatalo. At sa hindi inaasahan, nawasak ang hinahawakang sandata ng bida, dahilan na tumalsik ito sa sahig. Dito ay makikita natin ang halos nasirang dulo ng mga talam ng kanyang sibat. Kung saan ito ay naputol at bumaon sa lupa. Pagkatapos nito, sinabihan niya ang bida na siya ay napakahangal. Wika pa niya na kung iniisip ba ng bida na kaya siya nitong talunin ng harapan. Kasabay nito, nagpapawis ang bida na nakatitig sa kanyang putol na sibat. Subalit, kaagad niyang itinapon ang kanyang naputol na sandata, at sinabi na siya ay nakakuha ng mahalagang impormasyon mula sa kanya matapos niyang makipagsabayan ng atake. Nagtaka naman si Pungyang sa naging pahayag ng bida tungkol sa mahalagang impormasyon na kanyang nakalap. Dito ay sinabi ng bida na ang tanging pattern ng kanyang ginawang pag-atake ay magbigay ng walang katapusan na pag-atake lamang. Napahinto naman si Pungyang sa kanyang naging pahayag, dahil hindi niya matukoy ang ibig ipahiwatig ni Taekyang sa sinasabi nitong pattern ng pag-atake. Napahawak na lamang sa kanyang ulo si Pungyang at tinawag si Taekyang na isang bastardo, sapagkat mukhang hindi pa niya nauunawaan ang kanyang sitwasyon ngayon. Sinabi rin niya na bilang kapalit sa mga kalokohang ipinahayag ni Taekyang, siya ay kanyang puputulan ng mga ugat sa kanyang mga paa at kamay. Nangulangot naman ang bida habang ipinapahayag sa kanya na tila mahilig si Pungyang sa pagsaksak at pagpuputol ng mga bahagi ng katawan. Kaya tinanong nito si Pungyang kung siya ba ay adik sa mga iba't ibang parte ng katawan. Dahil dito, nainis si Pungyang sa kanyang mga sinambit, kung saan nagmura ito na ang tulad niyang bata ay walang silbi kausap. Napakagat naman si Taekyang sa kanyang mga labi at tinawag siyang siraulong bastardo. Sa galit na pagmumukha ni Pungyang, sinabi nito sa bida na siya ay kanyang papatayin gamit ang kanyang mga kamay. Subalit ang bida ay nagbigay ng mapang insultong pagmumukha sa kanya,
kung saan walang katapusang kinakantsawan nito si Pongyang. Sa tindi ng galit at pagkainis sa bida, siya ay nagbigay ng isang malakasang puwersa ng may direktibang pag-atake sa bida. Subalit ang bida ay mayroong nakatagong plano para sa kanya, kung saan sinambit nito sa kanyang isip na siya ay kumagit sa kanyang patibong. Kaagad na kinuha nito ang kanyang maliit na patalim at hiniwa ang katawan ni Pongyang sa isang mabilis na pag-atake. Matapos matamaan ng bida ang kalaban, siya ay nagwika sa kanyang isip na masyadong mababaw ang kanyang ginawang pag-atake. Dahil dito, lumingon ulit ang bida sa kanya kung saan sinabi nito sa kanyang sarili na dapat niyang gawin ulit ang pag-atake sa kanya. Nang siya ay kanyang nilapitan, bigla na lamang mayroong kinuha si Pongyang mula sa kanyang kamay. Kung saan tinapon nito ang isang matulis na bagay papunta sa bida, pero nagawa namang maiwasan ni Taekyang ang kanyang ibinigay na pag-atake. Dahilan na tumama ang kanyang itinapon na shuriken sa poste ng kastilyo. Dito ay umatras ng bahagya palayo ang bida mula sa kanya, habang si Pongyang ay napahawak sa kanyang tinamong sugat. Sa kanyang inis, sinabi nito sa bida na siya pala ay mayroong din nakatagong magkaiba na abilidad. Wika pa ng bida sa kanyang sarili na napagtagumpayan niyang akitin si Pongyang sa pamamagitan ng pagpagalit sa kanya. Subalit siya ay nanghihinayang, sapagkat ang nagawa niyang pag-atake sa kanya kanina ay hindi masyadong malalim. Dahilan na hindi ito nagbigay ng matinding pinsala sa kanya. Ilang sandali, napansin ni Taekyang ang biglaan na pamumuo ng kanyang enerhiya mula sa scorching elixir pill. Kaya siya ay napawika na patuloy tumataas ang enerhiya ng kusa mula sa scorching yang. Dagdag pa niya na tila nagiging mas mahirap pa niyang tiisin ito. Habang si Pongyang ay tuluyan ang nakatayo sa kanyang harapan. Dahil dito, napatingin ang bida sa kanya at nag-iisip kung ang taong ito ay hindi ba nagkakaroon ng side effect sa kanyang kinain. Sapagkat kung titingnan niya ang taong ito, ay napaka-energetic pa rin ito. Nang bigla, napansin ni Taekyang na unti-unting nawawala ang pamumula sa kanyang mga mata. Dahil dito, nakangising tumingin ang bida sa kanya, kung saan siya ay nagsalita sa kanyang isip na nagsisimula ng mawala ang epekto ng power burst pills kay Pongyang. Ngunit sa kabila nito, siya ay patuloy pa rin na sumugod sa bida, upang siya ay kanyang tapusin, pero si Taekyang ay patuloy na umiiwas sa kanyang mga pag-atake. Naiinis na si Pongyang dahil paubos na ang epekto ng kanyang kinain na power burst pill, subalit hindi pa rin niya magawang patayin ang bida. Wika pa niya sa kanyang isip na hindi pa umabot sa 1 oras, ngunit unti-unti nang nawawala ang mga epekto ng power burst pill. Dahil dito, siya ay napaisip kung magdudulot ba ito ng problema kung siya ay gagamit ng panibagong power burst pill habang hindi pa tuluyan nawawala ang epekto nito. Nang magsimula itong sugurin ulit si Taekyang, siya ay nagwika sa kanyang isip na mukhang hindi nagtatagal ang bisa ng mga pills na ito. Sa puntong yon, galit niyang sinabi sa kanyang sarili na dapat na niyang tapusin ang laban na ito ngayon din. Sa patuloy nitong pag-atake sa bida, sa wakas ay nagawa niyang patamaan si Taekyang. Kaya napaisip ang bida sa kanyang naging unang pahayag kung siya ba ay nagkakamali ng pagkaintindi, sapagkat nagawa pa nitong sugatan siya kahit paubos na ang epekto ng kanyang kinain na power burst pill. Dahil dito, nag-backdive ang bida palayo sa naghihimagsik na galit ni Pongyang. Wika pa niya na siya ay sigurado na nararamdaman niya kanina na hamina na ang epekto ng burst pill kay Pongyang. Ilang sandali, nakaramdam si Taekyang ng isang malakas na sakit mula sa kanyang dibdib dahil sa hindi makalabas na puwersa ng nag-aapoy na scorching yang energy. Dito ay naglabas ang bida ng isang sibat mula sa kanyang inventory kung saan nagsalita ito na kailangan niyang pakawalan ang enerhiyang ito sa isang paraan. Wika pa niya na kung makakatakas lang sana siya sa paningin ni Pongyang kahit sa isang sandali ay sigurado na may sigaw niya sana ito. Nang bigla, isang mabilis na palaso ang lumipad sa ere, kung saan papunta ang target nito sa ulo ni Pongyang. Ngunit mabilis niya namang napansin ang paparating na palaso, at ito ay kanyang pinutol gamit ang kanyang kamay. Dito ay kanyang sinabi sa umatake na meron pa palang natitirang bata na gusto magpakamatay ngayon. Subalit nang siya ay lumingon, napansin niya na ang batang gumawa nito ay si Soul. Kaya sinabi nito na sa kanyang tingin, hindi na niya kailangang mag-aksaya ng oras para sa isang pagpapakilala. Dahil ito na ang magiging pahingahan ni Soul. Kasabay nito, siya ay mayroong napansin mula sa kanyang likuran, kung saan ang bida na si Taekyang ay nagawang palabasan ng nakatagong puwersa na taglay ng elixir pill mula sa kanyang katawan.
Kaya bumalik ang atensyon ni Pungyang sa kanya kung saan winasiwas nito ang kanyang espada papunta sa bida. Kaagad namang binigay ni Taekyang ang kanyang kilalang kasanayan na one-strike hit papunta kay Pungyang. Sa oras na yon, tumama ang matulis na bahagi ng sibat ni Taekyang sa namumulang aura ng chi ng espada ni Pungyang. Nabasag naman ang kanilang mga sandata dahil sa tindi ng puwersa ng banggaan. Kaya nagulat si Pungyang at hindi makapaniwala na nagawa nitong basagin ni Taekyang ang kanyang enhancement sword chi. Sa tindi ng epekto sa paligid, nagsimulang bumiyak ang mga kisame ng palasyo. Napuno naman ng mga usok ang lahat ng sulok ng templo. Dito ay nawasak rin ang sibat ni Taekyang dahil sa pag-ataking yon. Habang ang katawan ni Pungyang ay natatabunan ng malaking usok sa loob. Naisip ni Taekyang na tila nagtatapos na ngayon ang kanilang away. Ngunit sa hindi inaasahan, bigla na lamang lumabas ang kamay ni Pungyang mula sa nakatagong usok, at dito ay hinawakan niya ang bida sa kanyang leeg upang ito ay kanyang gapyusen. Pagkatapos, itinaas nito si Taekyang sa ere kung saan siya ay kanyang sinabihan na hindi na rin masama para sa katulad niya ang ginawa nitong pag-atake. Sinambit rin niya na kung siya ay naantala lamang ng isang sandali, o kung nawasak ang kanyang enhancement protection chi, ay malamang natalo siya nito sa kanyang pag-atake. Sa oras na yon, nahirapan naman si Taekyang sa pagsalita dahil sa paggapos nito sa kanyang leeg, kung saan nabubulol niyang sinabi na siya ay napakaswerte. Sinambit naman ni Pungyang sa kanya na bago siya nito tuluyang patayin, ay bubunutin niya muna ang dila ni Taekyang. Ilang sandali, pinasok ni Pungyang ang kanyang mga daliri sa bibig ni Taekyang upang ito ay kanyang hilahin. Nagsalita si Pungyang na dapat inaasahan na nito ni Taekyang na bubunutin ang kanyang dila sapagkat napakatalas ng bibig nito sa pagsasalita. Tinatawanan siya ni Pungyang dahil si Taekyang ay nagpupumilit pang magsalita kahit na siya ay hirap na dito. Kaya sa puntong yon, sinabi ni Pungyang sa kanya na siya ay kanyang pagbibigyan ng pagkakataon upang sambitin ang kanyang panghuli na salita. Pagkatapos, nanginginig ang bida kung saan hindi pa rin siya binibitawan ni Pungyang at patuloy na binibitin sa ere. Kaya tinanong niya ulit si Taekyang kung meron pa ba itong gustong sabihin bago siya tuluyang patayin. Nakatitig ng may pag-insulto naman si Taekyang na nagsabi sa kanya na siya ay maghugas naman ng kamay sapagkat napakapangit ng lasa nito, kung saan tinawag pa siya nitong bastardong hangal. Kasabay nito, nagwika ang bida sa kanyang sistema na siya ay bigyan ng kahit anong uri ng kagamitan. Subalit ito ay nag-alerto na wala itong nahanap ng kahit na ano, kaya siya ay binigyan ng isang napakalumang kagamitan na nagmumula sa kanyang inventaryo. Ipinahayag ng sistema na ang kanyang nakuha ay ang tinatawag na nameless sword, kaya nagduda ang bida sa kakayahan na taglay nitong espada. Gayunpaman, siya ay wala ng ibang pagpipilian kaya nagsalita na lang si Taekyang ng bahala na. Kaya mahigpit niyang hinawakan ang espada sa oras na yon. Napansin naman ni Pungyang na mayroon namang hinahawakang sandata ang bida. Subalit siya ay kampante na hindi nito kayang gibain ang kanyang enhancement protection chi na bumabalot sa kanyang katawan. Wika pa niya sa kanya na kahit hindi niya alam kung saan kinukuha ni Taekyang ang mga ganoong bagay, ngunit ang tanging alam niya lamang ng oras na ito, ay hindi magiging epektibo ang mga lihim na pamamaraan ni Taekyang sa kanyang protection chi. Galit na sumigaw si Pungyang sa kanya na siya ay sawa na sa mga pinaggagawa ni Taekyang kaya gusto na niyang tapusin ito. Samantala ang espada ni Taekyang ay hindi masyadong tumalab sa protection chi ni Pungyang. Kaya sa oras na yon, unting-unti nawala ng lakas si Taekyang at napamura sa tinataglay na enhanced protection chi ni Pungyang. Pagkatapos, nakangising tumingin si Pungyang sa nahihirapang pagmumukha ni Taekyang, kung saan namumuti na ang kanyang mga mata sa hirap at sakit na dinaranas sa mga kamay ni Pungyang. Ilang sandali, nagtaka si Pungyang kung bakit bigla siyang nakaramdam ng sakit sa kanyang katawan. Kung saan bigla na lamang naglaho ang kanyang enhanced protection chi at nakatuhog na ang sandata sa kanyang katawan. Dahil dito, binitawan niya si Taekyang mula sa kanyang kamay kung saan bumagsak siya sa sahig. Pagkatapos, nagtaka si Taekyang nang bigla na lamang nagbigay ng dalawang alerto ang sistema, kung saan tumutukoy ito sa kanyang nameless sword at sa enhanced protection chi ni Pungyang. Hindi naman makapaniwala si Pungyang na nagawa nitong tuhugin ang kanyang katawan gamit ang pinakalumang uri ng espada. Ngunit naalala nito dati na mayroong siyang narinig na tsismis tungkol dito noon. Kung saan ang isang banal at mahiwagang sandata ay kayang pumasok sa anumang bagay sa mundong ito.
Kaya siya ay nagtanong sa bida kung ito ba ay ang 10,000 taon na cold steel, kaya minura nito si Taekyang kung paano ang isang tulad niyang bata ay nagawang makakuha ng ganitong uri ng dakilang espada. Ngunit nagtataka naman si Taekyang sa ipinahayag nito dahil siya ay wala pa rin alam sa mga nangyayari ngayon. Matapos nito, bumagsak si Pungyang sa kanyang mga tuhod habang napamanghang sinabi ni Taekyang na ito ay gumana. Nagsisimula namang samuka ng mga dugo si Pungyang at nagwika na hindi siya dapat na mamatay ng ganoon na lamang. Kaya binuksan nito ang kanyang maliit na bulsa kung saan sinusubukan niyang kumuha ng isang power burst pills. Sinabi niya sa kanyang isip na kailangan niya lamang kainin ng isang panibagong pill upang siya ay makawala dito at magawang patayin ang batang bastardo. Habang nanginginig ang kanyang mga kamay sa pagkuha ng kahon, bigla na lamang tumilapon ang power burst pill sa isang sisidlan at nahulog ito sa sahig. Kaagad namang lumapit si Taekyang sa nahulog nitong power burst pill, upang ito ay kanyang kunin sa sahig. Nang ito ay kanyang makuha, sinabi nito kay Pungyang na ito pala ang power burst pill na kanyang ginagamit kanina. Kasabay nito, ang nanginginig at nanghihinang katawan ni Pungyang ay nagmamakaawa sa bida na ito ay ibigay sa kanya. Sa sandaling yon, nilapitan ng bida si Pungyang, upang siya ay kanyang asarin pa ng lalo. Nanlilimos naman ng awa si Pungyang sa bida upang iabot lamang ito sa kanya. Kung saan sinabihan nito si Taekyang na ibigay nito ang power burst pill sa kanya at ipapangako nito na hindi na siya muling magpapakita ng kanyang mukha sa kanya. Nakatawa na sumagot naman ang bida sa kanya na kung siya ngayon sa kanyang pwesto, ay malamang hindi rin niya ibibigay ang ganoong bagay. Sa sandaling yon, hinawakan ni Taekyang ang sandata kung saan itinulak pa niya ng mas malalim ang kanyang espada. Pagkatapos, hinugot ni Taekyang ang espada upang magkaroon pa ito ng matinding pinsala sa kanyang katawan. Napabuntong hininga naman ang bida matapos ang kaganapan, kung saan si Pungyang ay nakahiga na lamang sa sahig at nawawala na ng pag-asa. Tumitig ang bida sa naghihingalong katawan ni Pungyang, kung saan siya ay naliligo sa kanyang sariling dugo. Dito ay kanyang sinabi kay Taekyang na kahit na kailangan pa niyang maging isang mapaghiganting espiritu, siya ay kanyang pagbabayaran sa lahat ng kanyang ginawa dito. Tinawanan naman siya ng bida sa kanyang mga naging pahayag, wika pa ni Taekyang sa kanya na siya ay gumamit na lamang ng Viagra sa susunod nitong buhay at huwag yung mga enhancement pill na droga. Sinabi naman ni Pungyang sa kanyang isip na hanggang sa huling pagkakataon, ang tarantadong batang ito ay patuloy pa rin sa mga pasasalita ng mga kalokohan, at ilang sandali nito siya ay tuluyang nawala ng buhay. Habang paalis na si Taekyang sa kanyang harapan, bigla na lamang tumunog ng napakaraming alerto ang sistema. Kung saan ipinahayag ng sistema na siya ay nakaengkwentro ng isang level 85 na si Pungyang. Sinabi rin ng sistema na matagumpay niyang nakumpleto ang kanyang quest sa Power Burst Pill. Dahil dito, nakakuha siya ng napakalaking kasanayan at kasikatan. Nakatanggap rin ng bida ng napakaraming pag-level up. Kasabay nito, nagsimulang lumiwanag ng kulay berde ang kanyang mga paa. At dahil sa magandang epekto ng kanyang pagtaas ng antas, siya ay naka-recover sa kanyang mga sugat. Sinambit rin ng sistema na nagkaroon ito ng gantimpala sa pagtagumpay ng kanyang misyon at pumasok na ito sa kanyang inventaryo. At bilang gantimpala sa matagumpay na misyon, ang kumpletong paggaling ay agad na ipinapataw. Dahil dito, nagtaka naman ang bida sa biglaan nitong paggaling. Iniisip ng bida na ang lahat ng kanyang chi na sumasabog ay nagtitipon sa isang lugar. Pagkatapos, nag-alerto ulit ang sistema na ang kanyang panloob na mga sugat ay tuluyang nagamot. At ang kanyang nakatatag na katawan ay tumatanggap ng bagong enerhiya. Sa oras na yon, laking gulat ng bida nang masaksihan niya ang alerto na ganap niyang naabsorb ang scorching elixir. Laking gulat rin niya nang makita na ang kanyang internal energy ay tuluyang tumaas ng halos 45 taon. At ang panghuling alerto ng sistema ay nagsaad na ang kanyang katangian ng panloob na enerhiya at nakakapasaw na yang energy ay ipinataw na. Sa puntong yon, hindi lubos makapaniwala si Taekyang sa mga panibagong kasanayan na kanyang nakuha mula sa kaganapang ito. Dahil dito, siya ay nagsalita sa kanyang sarili na nagawa niyang abutin ang lahat ng mga ito.